Sen, may kumakalat din ngayon na you will be the presiding officer of the impeachment trial. A lot are saying that some want you, government trusts you, the majority trusts you. You have any thoughts on that? Are there any truth to that? Is there any truth to that? Wala pang ganun pa siya. Like you just answered na settled na ang issue sa SP. Do you believe na moot na ang petition sa Supreme Court? Yes, pero syempre, manipis na mayorya ito. 13, di ba? Yung kabila, ang naiiwan ay 10 o 10. Zero-sum game to. Ibig sabihin, pag may lumipat ding tatlo kailangan lumipat para mabago yung mayorya, di ba? Shaky pa din yung pagiging mayorya. Ang komportable numero palagi, 18, 16 na mayorya. Yun, masasabi mo na medyo stable yung mayorya ngayon. Sa ngayon, syempre, ang kailangan gawin nila Senator Gatchalian, ni SP Gatchalian, maghikayat na iba pang mga miyembro na sumapi sa mayorya para maging mas stable yung majority niya. So do we expect more FB lives? Parang hindi na. Nung special session nga, alam mo ako siguro naka-attend ako ng 9 na taon na ako sa Kongreso, 15 taon na ako sa Senado. Siguro ko nakaka-2 o 3 special session pala ako ina-attendan. Ganon ka-special yon. Kaya nga special eh. Hindi madalas, bihira. Isa to sa konting special session na in-attendan ko. At sa palagay ko nga, maliban sa pagtalakay ng mga makabuluhang panukalang batas, ang pinakamahalagang na-settle doon ay yung leadership issue at liderato sa Senado. Dahil si Senator Cayetano, maliban sa nag-file siya sa Korte Suprema, tinanggap din naman niya na may 13 na, trabaho na tayo. So, malaking bagay yan para sa akin. Para sa Senado, sa empleyado ng Senado, at para din sa institusyon. Kayo, anong kina-special ng special session? Ikaw muna, Chris. Para sa akin, para mag-convene na nga yung Senado, magdiretso na, makapagpasa na ng mga bills. At maayos na ngayon siguro. Huwag natin i-deny na isa yun sa mga pangunahing rason kung ba't pinatawag yung special session para makita na may boto nga ba o wala. May 13 ba o wala. Magkaroon na rin ng opisyal na mga liderato. Kasi baka mamaya, 2 pipirma sa cheque ng sweldo ng empleyado. Di ba ang gulo-gulo nun? Dapat matapos na rin yun eh. Nagkaroon pa nga senator na may ino-offer yata, si Senador Alan Peter Cayetano, na 2 na silang pipirman. Kahit walang official na signatory. Para magulo nga yun, di ba? Baka ma-delay pa yung sweldo ng empleyado. Kawawa naman. Baka may nangailangan. So at least ito nga, na-settle yung issue yun. Hindi lamang dahil nagkaroon ng 13, dahil tinanggap na rin ni Senate President Cayetano na dahil nga may 13 na, di ba? Nagpalabas siya ng pahayag na tinatanggap niya yung bagong liderato na rin. Gayon din yung mga kasamahan niya ngayon. Para sa akin, Senator, para maging official na talaga. Kasi yung mga napapanood na napapakinggan natin sa mainstream media, lumalabas talagang hindi na umiiral si Senador Alan Peter Cayetano sa Senate. Kasi pati yung mga payroll ng mga empleyado, kinikilala ng signature ng Land Bank, yung signature na ni Senator Richard Gatchalian. At saka hindi po pwedeng pumayag si Senator Gatchalian na, sige, 2 tayo. Parang malabo yun. Baka yung Land Bank ang hindi pumayag. Masyado, joint account. Baka maging double pay pa yun. Magdalawa pumirma. Ako, Sen, personally for me, talagang kinakailangan siya kasi ang daming bills ang daming mga bills na nagawa nyo at nagawa nung Kongreso, lalo-lalo na yung sa barangay health workers na bills at saka yung mga generals na nabinbin. Sayang naman. Actually, yun ang kawawa. Alam mo yung mga general, isang bagay pa yan. Isang malaking bagay din yan sa special session. Natalakay yun dahil kung hindi, magbo-birthday na lang sila ni hindi nila mahahawakan yung ranggong dinedeserve nila. Bago man lang sila mag-retire. Importante yun kasi kung hindi nila mahawakan ng formal yung rango ng opisinang ino-occupy na nila, yung retirement nila hindi nakabase dun sa ranggong yun. So malaking bagay para sa kanila yun. Bagaman 4, 5 yata sila, dapat din gawin ng Kongreso yun, ng Commission on Appointments, dahil trabaho namin yun. At nagkataon lang naapektuhan sila dahil nga sa sigalot at away, kaya na-delay, nabinbin Kung wala naman yun, di sana nagkaroon ng problema. Kaya kahit na yung manifestation ni Senator Marcoleta, niliwanag niya, hindi ako nag-o-object kasi hindi naman nila kasalanan. Kasalanan natin to eh. Pinoint out lang niya na may ganong batas na baka nilalabag natin pero hindi ako nag-o-object. Niliwanag niya lang. Niliwanag naman yun. Tama naman si Kadante doon na may ganong ng provision pero in the interest of fairness, kami may kasalanan eh. So dapat kami magwasto at maghanap ng paraan kung paano rin mawasto yun. Alam mo ba sa tagal ko sa Kongreso, ito na ang Senado may pinakamaraming Senate President sa loob ng isang Kongreso. 4 kami. Ako, si Senator Soto, meaning mula zona ng Pangulo, nung 2025 hanggang zona ng Pangulo ngayong 2026 in 1 year. Ako, Senator Soto, si Senator Cayetano, Senator Win. Ang alam kong pinakamarami, 3 lang eh. Ito na sa kasaysayan ng Senado ang pinakamaraming Senate President sa loob ng 1 taon. Sen, what's your reaction na you were given compliments by Senator Win Gatchalian? Yung style mo daw, mabango ang Senate bathroom, malinis ang garden. Do you take it as a compliment or I take it as a compliment and I thank him that somebody like
like him appreciates the small things dahil isa lang naman yun sa maliliit na bagay. Ang turo kasi sa akin ng marami kong mga kaibigang negosyante, pag may restaurant ka, ang pinaka-importanteng kwarto ng restaurant mo yung banyo. Pupuntahan ka, babalikan ka base sa banyo. Ngayon, tinuring kong parang ganon yung Senado. Tahanan namin yun, pinupuntahan niya na napakaraming bisita. So dapat, isa sa unang-una sigasuin mo na maayos, malinis yung banyo para balik-balikan ka. Napakasimpleng bagay nun actually pero napapabayaan na palagi. Pangalawa, siguro nagmana lang sa akin si Senate President Gatchalian. Pareho kaming masinop. Pareho kaming OC sa mga maliliit na bagay. Dali ka nga kung masinop ka sa maliit na bagay, mas magiging masinop ka sa malaking bagay. Senator, may lumalabas kasi sa social media at sa mainstream media. Ito si Senator Tito Sen. Tinalok daw sa inyo yung Senate President tempore. Tinanggihan niyo raw. Ano pong masabi niyo raw? Hindi siya nag-alok. Iba nag-alok. Isa sa mga miyembro ng mayoriya ni Senate President Win. Sabi ko, hindi ako interesado, hindi ko kailangan. Sino bang may gusto? Kung sino may gusto, bigay na lang sa kanya at minungkahi ko nga si ating Senate President Soto. Sa tinagal-tagal niya sa Senado, siya na yata pinakamatagal sa Senado ngayon eh. Hindi pa siya naging Senate President pro tem. There's a first for everything. At para sa akin, gusto niya, hindi ko naman gusto. Hindi namin kailangan pagtalunan o pag-agawan. Maluwag sa dibdib kong binigay sa kanya yon. Dahil hindi ko naman kailangan hinihiling o hinahangad yon. Senator, ito pa. May lumalabas pa rin sa social media, mainstream media. Itong mga nangyayaring ito, palitan ng liderato, pati yung former na yung grupo, yung dating majority. Pero para sa inyo, may kinalaman din ba itong special session talaga sa impeachment trial ba talaga ni VP Sara to? Yung special session, wala akong nakikitang kaugnayan sa impeachment trial ni VP Sara. Bakit? Yung schedule ng pre-trial na naganap kahapon, yung pag-submit ng pre-trial brief na naganap ng Lunes, yung magiging trial na mismo pagdating ng July 6, lahat yan pinagkasundoan sa pagitan ni Senate President Cayetano at ni Senator Tito Soto bilang minority leader at that time, at ng lahat ng senador. Pumayag yon, pinag-usapan yon. So, walang binago doon. Yun pa din yon. Hindi na bago yon. So, wala akong inaasahang may kinalaman yun doon. At yung sigalot sa Senado, wala rin ako nakikitang kinalaman sa impeachment dahil yung mga kilala, sinasabi nila, sigurado acquittal na yan. Sigurado conviction na yan. Naghalo-halo eh. Di ba? Naganda halo-halo na eh. So, hindi mo masasabing galaw ito, pabor o kontra kay VP Sara. At saka, para sa akin, nasa interes ng Senado bilang isang institusyon. Nasa interes ng bansa natin bilang isang lahi na maging patas, parehas at kapanipaniwala ang pagdinig. Kung hindi, mas magdudulot ng away, bangayan at sigalot yan, imbis na sana masettle yung issue at magkaisa tayo, makiiba man tayo ng pananaw. Pero Sen, may kumakalat din ngayon na you will be the presiding officer of the impeachment trial. A lot are saying that some want you, government trusts you, the majority trusts you. You have any thoughts on that? Are there any truth to that? Is there any truth to that? Wala pang ganun pa siya. Pagpapasa niya ng impeachment court pag nagsimula kami sa July 6. Kung ano man ang sinasabi ngayon, lahat yan puro haka-haka pa lamang. Pero siguro nanggagaling yan dito. 5 lamang ang abogado kasi sa Senado eh. Senate President Alan Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Marcoleta, Senator Kiko Pangilinan, and me. 5 lang kaming abogado out of 24. So siguro yun ang tinitingnan nila na isa doon sa 5 ang angkop, ang bagay na mag-preside. Lalo doon sa sitwasyon na hindi abogado ang Senate President. Bagaman wala namang requirement na dapat abogado ang Senate President. So siguro doon ang gagaling yung mga haka-haka, yung mga proposal, yung mga panukalang ako magpe-preside o kung sinong abogado magpe-preside. Ang importante, gaya nga ng sabi ko, basta maging parehas, patas, hindi lang parehas at patas. Hindi lang aktual na parehas at patas. Dapat mukaring parehas at patas. Hindi pwedeng aktual lang kasi baka hindi naman naniniwala, di ba? Actually, there's a phrase about that in law. You must not only be impartial, you must also appear to be impartial. So, hindi pwedeng aktual lang. Maski yung pananaw at tingin ng tao, dapat ganun din. Yun yung mahalaga.